ang Pilipinas ay matutulad sa Myanmar. Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro na huwag tularan ng Pilipinas ang Myanmar kung saan bumagsak ang bansa matapos ang kudeta. Yan po mga kababayan ang babala ni Gilbert Teodoro sa Pilipinas o sa taong bayan na kapag magkaroon ng kudeta at magtagumpay ito, ang Pilipinas ay babagsak at matutulad sa Myanmar. Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel. At ngayon po mga kababayan, narito po nga po ang balita na nagbabala itong si Gilbert Teodoro na alam naman natin mga kababayan, itong mga taong nagpapakalat ng mga fake news na gustong babagsakin ang administrasyon ni President Marcos dahil nga po ay gusto nila na ipalit itong si BP Sara. Gusto nilang gumawa ng mga kaguluhan, gusto nila hikayatin itong mga matataas na opisyal ng gobyerno na i-withdraw ang kanilang suporta para sa ating mahal na Pangulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe. Paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. Yun nga po, na sinasabi ni Gilbert Teodoro na kapag ipagpatuloy nila at magtagumpay sila, ay babagsak ang Pilipinas. Mahihirapan bumangon. Ganun talaga ang mangyayari mga kababayan. Pero ang sabi ng palasyo ay hindi sila magtatagumpay dahil nga po buo ang suporta ng mga sandatahang lakas, EFE, mga PNP, lahat ng opisyal ng sandatahan ay buo ang suporta sa ating pamahalaan. Kaya wala silang magawa at nakahanda po sila para labanan ito mga kababayan. Di ba? At dahil nga po mga kababayan sa pagpapakalat ng mga fake news, ay dito nalalason ang kaisipan ng ating mga kababayan. Nalalason sila, nalalason yung mga kaisipan kahit mga mali, naniniwala sila kahit lahat ng mga maling mga impormasyon, mga balita ay pinapakalat nila para lamang malason ang kaisipan ng ating mga kababayan. Pero yan ang babala ng tagapagsalita na si Ate Claire Castro na dapat tayo ay maging aware lagi dito sa mga ganitong mga fake news. Huwag natin silang papatulan. Dito po mga kababayan, para maging malinawan tayo, ay ating pong pakinggan, panuorin itong balita na ito. Ito po mga kababayan. Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro na huwag tularan ng Pilipinas ang Myanmar kung saan bumagsak ang bansa matapos ang kudeta. Ang babala pa niya, ekonomiya ang unang malulugmok. Sabi naman ng palasyo, handa sila sa anumang tangka ng pagpapabagsak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kamakailan lang, inamin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong opisyal na nagtangkang manghikayat sa militar para hindi na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Balak pa raw sanang gawin yan sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Pero hindi natuloy. Nanatiling matatag ang AFP. Babala naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, kung may kudeta, baka matulad tayo niyan sa Myanmar. Hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Exactly the situation of Myanmar. Bagamat walang kumpirmasyon ng kudeta, ang palasyo handa raw sa anumang tangka. Handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Sa kabilang banda, binanata ng palasyo ang mga anilay fake news para patalsikin si PBBM. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Paliwanag pa ni Teodoro, sakaling mangyari nga sa Pilipinas ang sinapit ng Myanmar, ang taong may pinakamalakas na baril ang siyang mamumuno. And I don't think Filipinos would like that. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. So yun po guys, malinaw po ang sinasabi ang babala ni Gilbert Teodoro na
una sinabi nga po niya na babagsak ang Pilipinas nito kapagka, ipagpatuloy ang pagkukudeta at kumbaga pabagsakin ang gobyerno. Matutulad tayo sa Myanmar. At hindi lamang 'yan ang sinabi niya. At kapagka, bumagsak ang ating gobyerno, ang bansang Pilipinas ay dahil nga nagtagumpay itong kudeta, ibig sabihin wala nang tatanggap ng mga bansa sa atin. Wala nang susuporta. Kaya yun guys, 'di ba? Ano po ba ang masasabi ninyo dito sa babala ni Gilbert Chodoro? Ano ang masasabi ninyo sa balitang ito? Ilagay niyo lang po sa comment section. Alam naman natin mga kababayan, napakarami ngayon ang gustong wakasan na ang pamumuno ni President BBM. Hindi sila makapaghintay. Atat na atat sila mga kababayan, 'di ba? Atat na atat na sila na gusto nilang ipalit. Kaya ang payo ko sa kanila, hintayin niyo na lang ang 2028 at doon niyo iboto kung sino ang gusto niyong ihalal na presidente. Huwag ngayon, hintayin na lang, patapusin niyo na lang ang kanyang termino at walang maging kaguluhan, 'di ba? At suportahan niyo kung sino yung gusto niyong ilagay sa pagiging isang pangulo at walang tututol sa inyo. Ngayon, tapusin niyo lang, ilang taon na lang, 2 taon na lang, matatapos na, 'di ba? Ano pa ba ang inyong komento? Ilagay niyo po sa comment section. Maraming maraming salamat guys at magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga video. At ako po yung magpapaalam na God bless you all.